Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karugtong ng kwento ng kambal na gabunan ni Dara at Kara. Matapos ng marating na Luna at Liway pati na rin ni Pepay ang tribo ng mga babaylan, ay nalaman ni Liway at Luna na kambal pala sila. Inatasan na silang tatalo sa nagbabadyang pagbabalik ng kadiliman. Kaya matapos noon, ay umuwi na sila at nadat na nila ang kambal kasama sina Bulak, Aling Milagring at ang mandurugong si Maria, nakalaban ng pinuno ng mga bangkila na si Basilicos. At sa tulong nila, ay nagawa nilang matalo at mapatay ito. Nagulat din si Luna sa pinakitang kakayahan ng kambal na sina Dara at Kara, maging ang batang si Bulak. At nang matalo nila ang kalaban, ay lumapit si Lina at Aling Meding. Sinabi ni Aling Meding ang totoo sa bunsong anak na si Luna. At dahil alam na din ito ang totoo, ay hindi na ito nagulat. Bagkus ay niyakap niya ang kanyang ina, pati na rin ang kanyang ate at ang mga makukulit niyang pamangkin na wala umunong magbabago dahil sila pa rin ang pamilya nito. Kapatid pala sina Tia Luna at Ate Liway, no Kara? Kaya dapat, Tia Liway din palang itatawag natin sa kanya, pati na kay Ate Pepay. Dara? Lalo na kay Ate Pepay. Dapat, Tia Pepay yan itatawag natin sa kanya, kasi mukha na siyang matinday. Anong Tia Pepay? Si Liway lang ang tiyahin niyo Ang bata ko pa, para tawaging Tia. Naku, Kara, Dara, wag na. Ayos lang naman na ate pa rin ang itatawag niyo sa akin. Sige pa, Ate Liway. Siya nga pala, paano kayo nagkaroon ng mga mutya? Saka Bulak, saan galing ang espada mo? Sabihin namin sa Tia, kung ililibre niyo po kami sa tindahan ni Aling Milagring ng merienda. Ano? Ililibre? Parang sasabihin niyo lang kung saan niyo na nakuha Madugas ka talaga, Daralyn. Baka nga may utang na naman kayo dun kay Aling Milagring Hay, salamat Luna. Mabuti pinaalala mo May utang nga sila at inubos silang 3 ang laman ng tindahan ko Sinasabi ko na nga ba Paano? Babayaran mo ba Luna? Nasa 5,000 lang naman. Ano? 5,000? 5,000 inabot ang utang nila sa inyo, Aling Milagring? Oo, Luna. Ipinamigay ba naman sa mga bata yung mga paninda ko kaya naubos? Sabi ni po Aling Milagring, pag ipamimigay namin, hindi na namin babayaran Hindi ko naman sinabi na lahat ng bata sa baryo bigyan nyo naubos tuloy. Paano yan, Luna? Akin ang bayad nang makauwi na ako. Wala pa kasi akong pera, Aling Milagring. Teka ate. Nay, kayo na nga ang... Napakamot naman ng ulo si Luna. Dahil nawala na si Lina at Aling Meding, kaya hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin. Pumasok na po ng bahay sila Nanay at Lola, Tia Luna. Teka, ang dudugos talaga ng 2 yun? Bigla na lang nawawala pag bayaran na ng utang. Kaya pala ganito yung kambal. Ipinagmanahan pala talaga. Paano na Luna? Akin ang bayad. Aling Milagring, pwede po bang... Aling Milagring? Eto na lang po. Pambayad sa utang ng 3 bata. Maria? Ginto yan Oo Luna. Pinadala lang yan ng nanay ni Bulak. Baka kasi napagastos kayo kay Bulak Nakakaya naman. Hindi naman po Ate Maria. Hindi naman pala kain si Bulak Anong hindi? Inaubos yung mga paninda ko. Na 3 lang kayo Akin na Maria. Salamat. Mabuti na lang dumating ka. Paano? Mauna na ako Hay, salamat. Makakapamili na ako at mapapalaki ko na ang tindahan ko
Lumakad na nga si Aling Milagring na tuwang-tuwa dahil may ginto itong ibinigay ni Maria. Salamat Maria. Walang anuman Luna. Paano? Pumasok na tayo sa bahay? Pumasok na nga sila ng bahay at ipinaghanda sila ng pagkain ni Lina at Aling Miding. Kaya kumain sila at nagkwentuhan sa mga nangyari. Bulak, bakit ka pala naparito? Kasi Ate Luna, magpapaturo sana ako sa inyo ni Ate Liway para magang albularya po ako. Kaso, wala po kayo at umalis nga daw po kayo. Kaya, nananatili muna po ako dito sa inyo kasama si Nidara at Kara. Ganun ba? Mabuti naman at hindi ka tinuruan ng kalukuhan ng dalawang yan, lalo na tong si Daralyn. Sobra ka naman tiya, ang bait kaya namin. Itong mga kit na mukhang anghel, gagawa ng kalukuhan, hindi kaya. Mukhang anghel nga sana, mga aswang naman. Pero, cute naman Ate Pepay. Sumali naman si Isko sa kanilang usapan at sinabi kay Luna ang nangyari at mukhang may nasa likod pa si Basilicos. Kaya hindi dapat sila makampante. Oo Kuya Isko, alam namin. At may mga binhinga ng kadiliman doon na nagkalat na nagmula kay Karima nang matalo ito noon ng dalagang babaylan. At ito ang ginagamit ng mga kalaban para lumakas sila. Kagaya ng nangyari kay Basilicos. Bingi ng kadiliman? Di ba hindi nang sabi sa atin ni Ate Flor nang makalaban natin ng itim na albularya? Hindi ba Ate Maria? Oo, Bulak. At ginamit nga niya din sa atin yun. Flor? Sino naman si Flor Bulak? Siya po ang nagbigay ng espada ka Ate Liway. Isa din po siyang albularya, kagaya niyo. Ganun ba? Mabuti naman at hindi ka tinuruan ng kalokohan ng dalawang yan, lalo na tong si Daralyn. Bingi ng kadiliman? Di ba yun din yung sabi sa atin ni Ate Flor nang makalaban natin ng itim na albularya? Hindi ba Ate Maria? Oo, Bulak. At ginamit nga niya din sa atin yun. Ibig sabihin, si Bulak ang isa sa bata ng liwanag na sinasabi ni Gwendolyn sa atin, Luna? Liway? Gwendolyn? Di ba Dara? Si Ate Gwendolyn at Ate Annie din na nagbigay ng mga mutya natin ng apoy at tubig? Nagkatinginan sina Pepay, Liway at Luna sa narinig nila sa kambal. Anong sabi mo, Kara? Nakalala niyo si Gwendolyn at Ana at sila ang nabigay ng mga mutya niyo? Opo, Tia. Sila nga po. Naalala ko ang sabi ni Gwendolyn. Nakambal nga na aswang ang binigyan niya ng mga mutya nila ni Ana. Ibig sabihin, sila Bulak, Kara at Dara ang tatlong bata ng liwanag. Hindi naman makapaniwala ang tatlo, lalo na si Luna, dahil ang dalawang pamangkin niya at si Bulak ang mga bata ng liwanag na tutulong sa kanila sa pagsugpo sa nagbabadyang kadiliman. Ano po Ate Luna? Mga bata po kami ng liwanag? Hindi na nakakapagtakayin Bulak kasi mga mukhang anghel tayo eh. Mukhang anghel nga, madudugas naman. Ano ka Ate Pepay? Si Darling naman ang madugas sa amin eh. Ano ka Kara? Kambal kaya tayo, kaya huwag mo kang ilaglag. Ano ba ang ibig mong sabihin, Luna? Ipaliwanag mo nga ng maigi. Ganito kasi ate. Sina Gwendolyn, Ana at Flordelis ang mga dating bata ng liwanag na tumulong sa dalagang babaylan na si Natalia noon para ikulong ang Diablo sa paggawasak ng si Abaddon. Isinakripisyo ng babaylan ang buhay niya para hindi na magbukas ang lagusan ng Karimlan. Pero sa pagtalo niya sa Diablo, ay hindi nila napansin na kumalat ang binhi ng kadiliman nito sa iba't ibang lugar, kasabay ng pagsabog. Ngayon ay iniipon niya ng mga kalaban para maging malakas at yun ang misyon namin na wasakan ng mga binhi ng Karimlan. Yung gamit ni Basilicos sa Ate Lina, yun ang binhi na sinasabi ni Luna. Mapapalakas nito ang sinumang aswang ng ilang beses. At ang pagkakaroon ni Basilicos ng ganito
ay nangangahulugan lang na maiba pa itong kasama at maaaring naging kasangkapan lamang ang hari ng mga bangkilan. Ano? Kung ganoon, napakadelikado pala ng kakaharapin ninyo. Hindi ako papayag, Luna, na isali mo dyan ang mga pamangkin mo. Baka mapahamak sila. Kaya naman namin ni Dara, nanay. Natala nga namin ang pinuno ng mga bangkilan na hindi nagawang matalo ni tatay eh. Kaya malakas na kami ni Dara. Oo nga po, nay. Saka may sweldo po yung pagbumayad kami, Tia Luna. Anong sweldo? Wala ah. Saka ate, hindi ko naman talaga pasasalihin si Nakara at Dara. Maging si Bulak. Makakaya naman namin siguro ni Liliway at Pepa yun. Ate Luna? Ate Liway, titulong po ako sa inyo para wala nang masaktan ng mga tao ng mga masisimang aswang. Naku Bulak, magpaalam muna tayo sa nanay Nelia mo. Tama si Maria, Bulak. Masyado kasing mapanganib. Nakita niyo naman kung gaano kalakas ang kalaban natin, hindi ba? Itulong din kami ni Dara, Ate Liway. Anong tutulong? Hindi. Ayoko. Ug matigas ang ulo. Caroline? Daralyn? Tumingi naman ang dalawang kambal sa kanilang amang si Isko. Nawari ay hinihingi nilang opinyon nito. Kaya nagwika ito. Nahayaan na ang kanyang mga anak. Alam niya umano na nag-aalala si Lina sa mga anak nila. Pero simula nang ikinasal sila at bumuo ng pamilya, ay ninais na ni Isko na mamuhay sila ng payapa at malayo sa gulo. Ngunit mukhang tadhana na talaga nila ang nagdidikta. Ang kailangan na lamang nilang gawin ay magtiwala sa mga anak nila na sina Dara at Kara. Tinignan naman ni Lina ang kambal. At dito ay parang nagmamakaawa ang mga mata ng mga ito na pumayag na siya. Hindi. Huwag niyo akong daanan sa paawa-awa niyo. Caroline? Daralyn, hindi uubra sa akin yan. Pero na nga, Kara, madilig na lang tayo. Hindi talaga tayo makakalasit kay nanay. Oo nga, Dara. Dahil na Bulak, aliko na nga. Pumasok na ng kwarto ang tatlo para matulog at iniwan na sila Luna, Liway at ang iba pa. Ang gagaling talaga ng kambal na yun. Akala ko totoong nagpapaawa. Arte lang pala. Naku, Pepay, magagaling talaga ang dalawang yan. Ilang ulit na nga ako naisahan ng dalawang yan eh. Oo nga Luna, mukhang pati si Bulak, nahawa na ng dalawa. Nagtawanan na lamang sila at nagpasya na ding magpahinga. Samantala sa kalaban naman nila, ay nakita pala ng wakwak na si Selena ang nangyayaring pagkatalo ni Basilicos. Kaya sinabi niya ito kay Azarel na mukhang malalakas umano ang mga anak ni Isko. Tumawa naman si Dagor at sinabing nakakaawa umano si Basilicos at nagawa siyang matalo ng mga bata. Akala niya, malakas na siya. Mga bata lang palang katapat niya. Pero gusto ko ding subukan ng mga batang yon. Gayong nabigo si Basilicos na tapusin si Isko, ay ako na lang ang gagawa. Humingi naman ito ng pahintulot sa pinuno nilang si Azarel, na agad naman siyang pinayagan. Sinabihan siya nito na huwag maliitin ang mga albularya, pati na din ang mga batang gabunan. Tumawa naman si Selena at nagwika na hindi umano siya kagaya ni Basilicos na hindi nag-iisip at basta na lamang sumusugod. Kaya humanda umano sa kanya ang mga ito. Balik naman sa bahay nila Luna. Kinabukasan ay kagaya ng dati. Maaga na namang nagising si Bulak, Kara at Dara. Agad na nagtimpla ng kani-kanilang mga inumin na gatas at kape. Maya-maya ay nagising na si Lina at Aling Miding na nagkape na din at nagluto na kaagad ng kanilang hapunan. Sumunod namang nagising si Luna, Liway at Pepay, pati na din si Maria. Nagulat pa nang makita na gising ng tatlong bata. Magandang umaga, Ate Luna, Ate Pepay, Ate Liway. Magandang umaga din sa'yo, Bulak. Pati na rin sa'yo, Kara at Dara. Aba, ang aga nyo nagising. Nauna pa kayo sa amin ah. Teka,
Bakit kapeng iniinom mo, Dara? Pangat ang lasa ng gatas eh. Ganyan talaga yan. Ayaw ng gatas at kape na ang gusto. Kaya siguro ang talino at parang matanda na mag-isip. Upo na kay Tia Luna at ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Wag na. Ako na lang. Magkape ka na lang dyan. Baka mamaya, singilin mo na naman kami. Magandang loob na nga lang ako na ipagtimpla kayo ng kape kasi matagal kayong nawala. Oo nga naman, Luna. Basta, namimiss lang tayo ng mga pamangkin mo. Naku, Liway. Hindi mo lang alam. Sige na po. Hindi na po ako mag-aalok na magtimpla ng kape niyo kahit kailan, Tia Luna. Narinig naman ito ni Aling Miding. Kaya nagalit ito nung nakita ang apong si Dara na nalungkot. Ano ba, Luna? Ikaw na nga ang inaalok ng pamangkin mo na ipagtimpla. Ayaw mo pa. Alam mong ilang araw kang nawala. Baka namimiss ka lang ng mga yan. Pero Nay, sige na nga. Kayo na nga ang magtimpla ng kape namin. Bigla namang umiti ang dalawa at sumigla. Kara? Dali, ipagtimpla na natin sila ng kape. Kaya naman tumakbo na ang dalawa sa kusina para ipagtimpla sila ng kape. Aba, kahit makukulit ang mga pamangkin mo, mababait din pala. At pinagsisilbihan pa tayo. Pero hindi na lamang kumibo si Luna. At maya-maya ay dumating na sina Dara at Kara, dala ang kape ng apat. Ito na ang kape niyo. Masarapin mga ate. Salamat, Kara. Dara. Ayos ah. Salamat sa inyo ah. Ininom na ni Liway at Pepay ang kape, habang si Luna naman ay hindi muna ininom ang kanyang kape. At si Maria ay hindi din, dahil sinenyasan ito ni Bulak. At pag inom ng dalawa, ay napangiwi ang mga ito sa paitatapang ng kape. Dara? Kara? Ang pait naman ng kape na ibinigay nyo. Hindi nyo ba nilagyan ng asukal to? Meron po yung asukal, Ate Liway. Isang kutsara nga pong nilagay namin eh. Ano? Isang kutsara? Bakit ang pait? Gaano ba kadaming kape ang nilagay nyo? Isang kutsara din, Ate Pepay, para balanse lang ang lasa. Kaya pala ang pait. Napatingin naman sina kay Luna at nakita na hindi nito ininom ang kanyang kape at halatang alam nito ang lasa ng tinimpla ng dalawa. Dumating naman sina Aling Miding at Lina, dala ang niluto nilang almusal. Ano, Liwa ay? Pepa ay? Masarap ba ang kape na gawa ng mga apo ko? Opo, Nay Miding. Masarap po. Hindi ba, Liway? Opo, Nay. Nawala nga po ang antok namin ni Pepe eh. Ganun ba? Mabuti naman. O Luna, bakit hindi mo iniinom ang kape mo? At ikaw din, Maria. Napangiwi si Luna at Maria sa narinig. Napangiti naman si Pepe at Liway dahil wala silang lusot, kaya inasarapan nila ang dalawa. Oo nga naman, Luna. Maria, inumin nyo naman. Oo nga. Nag-abala pa naman sila Kara at Dara para ipagtimpla tayo. Tumingin ng masama si Luna kina Pepay at Liway. Ngumiti naman ang dalawa sa kanya at nagwika sa isip nila na damay-damay na umano. Samantalang, niligtas naman ni Bulak ang kanyang ate Maria at nagwika na hindi ito nagkakape. Kaya lusot si Maria. Kaya naman si Luna na lamang ang naiwan na ginatungan pa ng kambal. Ayaw yata ni Tia Luna ng timple namin kape, Lola. Oo nga po, Lola, kasi hindi niya iniinom. Kita naman ni Aling Miding na muling nalungkot ang mukha ng kambal. Kaya sinabihan niya na naman muli si Luna. Ano ba, Luna? Inumin mo na nga yung kape mo at baka magtampo pa itong mga pamangkin mo. Lokong dalawang tuwa. Humanda talaga kayo sa akin mamaya.
Wika ni Luna sa sarili dahil wala na itong nagawa kundi inumin ng kape na bigay ng kambal. Kaya napangiwi din ito sa sobrang pait. Napatawa naman sina Liway at Pepay at nagwika na akala umano ni Luna ay makakalusot ito. At pagkatapos noon ay nag-almasal na silang lahat. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na muna sina Liway, Pepay, Bulak at Maria sa kanila para umuwi na muna ang mga ito. Magbabalitaan na lamang sila sa mga nangyayari. Papa ni Luna, mauuna na kami ni Pepay. Walang kasama si Lola Caridad sa bahay. Sige Liway, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Nagyakapan ang magkapatid, pati na din si Pepay. Samantala, nagpaalam din si Bulak sa kambal na sina Kara at Dara at uuwi na din sila ni Maria. Paano Dara? Kara, uwi na muna ako ha. Baka kasi naminis na ako ng nanay ko eh. Sige Bulak, balik ka na lang ulit dito at maglalaro ulit tayo. Oo nga Bulak, at tatambay ulit tayo sa tindahan ni Aling Milagring. Sige. Hindi kaya kayo naman ang dumalaw din sa amin sa tribo. Maganda din doon. Manguhuli tayo ng isda sa ilog. Sige, gusto ko yun. Paano? Mag-iingat kayo ni Ate Maria ha? Niyakap na ng kambal si Bulak at ganoon din sina Maria, Pepay at Liway at nagpaalam na sila sa kanilang mga kaibigan at umalis na nga ang mga ito. Ay na sila. Paano? Tara na sa loob ng bahay, Dara? Kara? Papasok na sana ang tatlo sa kanilang bahay nang dumating si Aling Maring na tinatawag si Luna. Luna, sandali. Mabuti naman, andito ka na. Magandang araw po Aling Maring. Bakit po? Aling Maring, magandang umaga. Kamusta po Aling Maring? Nakatulog na ba kayo ng maayos? Oo, nakatulog na nga ako ng maayos. Pero itatanong ko lang kay Luna, kung normal lang ba na hindi ako makadumi. Kumukulo lang kasi ang tiyan ko pero hindi ko naman maalabas. Ha? Bakit po Aling Maring? May sakit ba kayo? At hindi kayo makadumi? Naku Aling Maring, baka po may malubha na kayong sakit. O nga Aling Maring, dapat ipamana niyo na po ang mga ari-arian niyo. Anong ipamana? Anong sakit? Wala akong malubhang sakit. Hindi lang naman ako makadumi ng ininom ko nang ibinigay niya yung gamot. Ano? Binigyan kayo ng gamot ng kambal? Oo, Luna. Nagpunta kasi ako dito noong nakaraang araw, kaso wala ka. Hihingi sana ako ng gamot ng pampatulog at hindi ako makatulog. Kaya sina Dara at Kara ang nagbigay ng gamot sa akin. Ang sabi daw ang ginagamit ng nanay at kapatid mo. Kaya nga magtatanong sana ako kung normal lang ba na hindi ako makadumi. Napatingin naman si Luna sa kambal na tumaas pa ang kilay nito. Pero pasipol-sipol lang ang dalawa at nagwika na mauuna na silang papasok ng bahay. Tumakbo na sila kaya naiwan na lamang si Luna at si Aling Maring na nag-uusap. Ay naku, sinasabi ko na nga ba? At pinakaalaman na naman dalawang yun ang mga gamit ko. Aling Maring, patingin nga po ng ibinigay ng dalawa sa inyo. Dala niyo po ba? Oo, Luna. Eto. Ibinigay ni Aling Maring kay Luna ang bote na ibinigay ng kambal sa kanya. Naku, Aling Maring, mali po ito. Gamot po kasi ito sa sirang tiyan at pagkatatae. May hirapan po talaga kayo nitong dumumi. Ang mabuti pa po, kumain kayo ng papaya para makadumi kayo kahit paano. Ano? Mali ang naibigay sa akin ng kambal. Pasensya na po Aling Maring. Teka, ikukuha ko na lamang po kayo ng gamot para po maging maayos na po kayo. Kumuha nga si Luna ng gamot para ibigay kay Aling Maring. Nagpasalamat naman ng matanda at muling humingi ng pasensya si Luna kay Aling Maring at saka na ito pumasok ng bahay.
Caroline? Daralyn? Ano po yung tiya naming maganda? Opo, Tia Luna. Mamasayahin po namin kayo ni Kara. Huwag niyo akong utuin. Bakit niyo naman pinakailaman ng gamit ko? Ano ba yan? Bakit na naman nakabusangot ka na naman dyan, Luna? Kasi Nay, itong kambal, pinakailaman na naman ng mga gamit ko. Binigyan ng maling gamot sa Aling Maring. Kawawa tuloy yung tao. Kasi po Tia Luna, hindi naman po sana namin gagawin yun. Kasi po, nakiusap po sa amin si Aling Maring, kaya naawa naman po kami sa kanya. Hindi naman po namin alam na mali ang naibigay na gamot namin eh. Nga po Tia Luna, patawad po. Gusto lang naman po sana namin tumulong. Pinababalik nga sana namin sa Aling Maring kasi wala ka pa po. Pero nagpumilit po kasi siya eh. Talaga lang ha? Nagsasabi po kami ng totoo, Tia Luna. Tatlo pa nga po kami ni Bulak ang naghanap. Saka magsisinungaling mo yung mga kagaya namin makakit na mukhang mga anghel. Naman pala Luna. Kasalanan naman pala ng Maring yun. Alam niya na wala ka Pinakausapan pa niya mga bata. Alam mo naman na ang mga pamangkin mo ay mababait. Kaya sumunod. Siya ang sisihin mo at hindi ang mga apo ko. Tumakbo naman ang kambal sa kanilang lola Miding at yumakap na nagpapaawa. Ay naku, ang gagaling talaga ng mga makukulit na to. Maghahanap pa ng kakampi para makalusot. Wala nang nagawa si Luna, kundi mapakamot na lamang ng ulo sa kanyang mga pamangkin na mga matatalino at magugulang. Lumipas na nga ang mga oras, ay nagtanghalian na sila. Dahil hindi na din muna nagbukas ng pwesto sina Aling Miding at Lina, dahil na din sa nangyari kay Isko at pagbabalik ni Luna. Nay, bukas, kayo na lang po muna mabukas ang pwesto. Matatagalin pa yatang gumaling si Isko. Akala ko ba, mabilis lang gumaling ang sugat mo, Kuya Isko? Nagwika naman si Isko, na kahit siya ay nagtataka din. Dahil hindi basta gumagaling ang sugat niya kagaya ng dati. Kung hindi nga lang umano kina Dara at Kara, at sa mga mutya nila, ay malamang patay na umano siya ngayon. Dalawang beses na pala na nating naaligtas si Tatay. Ano, Dara? Nga, Kara? Kaya malaki ng utang na loob sa atin ni Tatay? Ano? 2 beses nyo lang nailigtas ang Tatay Isko nyo? Apo, Tia Luna. Nung nakaraan, nailigtas naman si Tatay sa babae niya na napangit. Hindi ba, Kara? Tia Luna, kinalbungan naman niya ni Kari. Nagwika si Isko na ang mandarangkal na si Magdalena ang tinutukoy nila. Nagawa kasi umano siyang mahulog sa patibong nito nang galit niyang sinugod sa bahay nito ang mandarangkal dahil sa panalaso niya sa mga kasama nila. Ganun ba? Ang dami palang nangyari nung wala ako dito. Mabuti na lang, nandito po kami ni Kara. Natalo din nga naman nila Bulak ang mga abwak at nailigtas sa mga bata kasama si Aling Milagring eh. Nagulat naman si Luna sa nalaman nila sa mga pamangkin. Dahil ilang araw lang siyang nawala, ay madami nang nakalaban ng mga ito. At mabuti na lang, nagagawa nilang matalo ang mga kalaban nila ng sila lang. Napangiti na lamang ito at iniisip na hindi na naman kasi mga pangkaraniwang bata mga pamangkin niya. Ang gagaling niyo palang dalawa, nabibigla naman ako sa mga nagagawa niyo. Tia, nang wala ka, kami ang tagabantay ng lugar namin. Nung nakaraan nga, nakita kami ni Dara ng kalahating katawan sa sikingan. Naawa kami. At nabiktima siguro ng aswang. Kaya inilibing namin. Napaubo naman si Luna sa narinig, pati na rin sina Isko at Lina. Ano? May nakita kayong kalahating katawan sa sagingan at inilibing niyo pa? Opo,
para matahimik na yung may-ari ng katawan. Kasi gumagalaw-galaw pa eh. Kaya naisip namin na nagmumulto yun. Kaya inilibing na lang naman ni Kara. Kawawa naman pala ang may-ari ng katawan na yon. Magiging daing na lang siya nang wala sa oras. Natawa naman si Nalina, Isko at Luna sa pagka-inosente ng mga kambal. At hindi na lamang nila nasabi na kalahating katawan na yon ay manananggal. At nagawa nila itong mapatay dahil hindi na ito makakabalik sa katawan nito at sisikatan na lamang ng araw. Matapos makapagtanghalian, ay inaayos ni Luna ang kanyang mga gamit sa kanyang kubo kung saan ito nanggagamot. Tinulungan naman ito ng kambal na maglinis. Dahil nga hindi pa makakagala ang mga ito at mataas pa ang sikat ng araw at sumama pa ang pakiramdam ni Kara. Kaya nanatili na lamang ang mga ito sa kubo ng kanilang Tia Luna. Tia Luna? Matagal niyo na palang alam na aswang si Aling Malagring, no? Oo, Kara. Pero mabait naman si Aling Milagring. At siya nga nagsasabi kung may nanggagambalang aswang sa baryo natin na kailangan kong itaboy. Madami palang uri ang aswang, Tia Luna. Oo, madami. Kagaya nyo, mga gabunan. Malalakas na uri kayo ng mga aswang. Si Maria naman ay isang mandurugo. Isang aswang na malakas din at mabilis na nakakalipad pa. Si Aling Milagring naman ay isang tiyuan. Siya yung mahihinang uri ng aswang, pero may mga alaga nga lang ng mga hayop, kagaya ng aso, pusa at ibon, na maaari nilang utusan na makipaglaban. Tapos, mga balbal din Tia, saka yung babae ni tatay, na mandarangkal. At yung kalaban natin, Kara, yung bangkilan at abwak, marami na pala tayong nakita mga aswang, no? Oo nga, Dara. Tapos, sila ninya pa pala, mga aswang din sila, hindi ba? Oo nga. Andin na sila ngayon kinabulak. Tia, anong uri bang aswang sila ninya? Sila ninya, mga aswang na lakad. Nabibilang din sila sa mahihinang uri, pero karamihan sa kanila, mababait naman. Opo, mababait sila ninya. At ang mga kababari niya, nagagalit nga kami nang sinira ng mga pangat na aswang ang bari nila eh. Ayun na ngayon ang gagawin mo, Tia Luna, ay napatay natin yung pinuno ng mga pangat na aswang. Hindi na muna ako manggagamot at hindi pa natin alam, baka may lumitaw na naman na kalaban. Kaya kayo, mag-iingat kayong dalawa. Kaya na naman ni Dara ang sarili namin, Tia. May mutya naman kami na magagamit. Kahit na, iba pa rin yung nag-iingat. Basta pag may naamoy kayong kalaban o nakita, huwag kayo kaagad susugod ha. Ipapaalam nyo muna sa akin. Sige po. Nagpatuloy na sila sa paglilinis at paghahanda ng mga pwede nilang gamitin ng mga pangontra hanggang sumapit ang hapon. At nagpaalam ang kambal na maglalaro lang ang mga ito at pupunta sa tindahan para bumili ng chicherya. Kaya binigyan naman sila ng pera ni Isko. At agad na silang tumungo sa tindahan ni Aling Milagring. Magandang hapon po, Aling Milagring. Oh, Dara, Kara, bakit? Kinakabahan na ako sa inyo. Pagpupunta kayo ng tindahan ko. Oh, Aling Milagring, madami na pala kayong tinda ngayon. Siyempre, binigyan ako ni Maria ng ginto. Mabuti na nga lang. O hindi, wala akong paninda ngayon. Madami nga daw ginto doon kinabulak. Ang sabi niya sa amin eh. Talaga? Sinabi ni Bulak sa inyo. Opo, Aling Milagring. Umuwi na kasi si Bulak, kaya hindi na namin siya kasama dito. Ah, umuwi na pala si Bulak at Maria. Bueno, anong kailangan niyo? Bibili po kami ng chichirya, Aling Milagring. Ito po ang pera oh. Baka kasi sabihin niyo, mangungutang na naman po kami. Mabuti naman. Oh, ito ang chichirya. Salamat po, Aling Milagring. Kumain muna ang dalawa sa tindahan.
at doon na din muna sila tumambay. Aling Milagring, mahal po ba yung ginto? Oo naman, mahal yun. Kaya nga ako nakapamili ulit ng mga paninda ko dahil sa bigay ni Maria sa akin. Ganun po ba? Ang sabi po kasi ni Bulak, pag pumunta kami sa kanila, magdadala daw kami at ibibigay daw po namin sa inyo. Talaga, Dara? Sinabi ni Bulak yun? Opo, kasi daw po, nahihiya daw po siya sa inyo at nagkautang daw po siya eh. Nako, wala na yon. Binigyan na nga ako ni Maria ng ginto, hindi ba? Kaya burado na ang utang niyong 3 ni Bulak sa akin. Ganun po ba? Sige, sasabihin na lang po namin kay Bulak na damihan niyo pa po ang ibibigay sa amin para sa inyo, Aling Milagring. Ganun ba? Ay, salamat naman kung ganoon, Dara. Kailan ba kayo pupunta kina Bulak? Dara, uwi na tayo. Nagagutom na ako eh. Sandali, Kara. Nagkukwento ba kay Aling Milagring tungkol sa ginto? Oo nga naman, Kara. Sandali lang. Ano na, Dara? Kailan kayo pupunta? Dara, tara na. Susunod mo na lang yan ikwento kay Aling Milagring. Sige, Aling Milagring. Susunod na nga lang daw. Nagugutom na kasi si Kari. Hay, teka. Itong tinapay, Kara. Kumain ka na lang dyan. Salamat, Aling Milagring. Wala po bang panulak dyan po? Panulak. Sige, sandali. Ikukuha kita. Ikukuha ko kayo ng soft drinks. Basta, huwag muna kayong umalis dyan. Kumuha na nga ng soft drinks si Aling Milagring at ibinigay sa kambal. O, eto na. Inumin niyo na. Malamig yan. Salamat po, Aling Milagring. O, Dara, ano na ang sinabi ni Bulak? Kailan kayo pupunta sa kanila? Sandali po, Aling Milagring. Kumakain pa po kami. Baka po mabulunan kami kapag nagsalita habang kumakain. Ay, ganun ba? Sige, pasensya. Sige na, ubusin niyo na muna yan. Inubos nga muna ng kambal ang kanilang kinakain at iniinom. Tapos na po kami, Aling Milagring. Maraming salamat po. O ano na ulit yung sa ginto kina Bulak? Daralin, Karalin, kailan kayo pupunta doon? Hindi po namin alam, Aling Milagring eh. Kasi hindi po namin alam ang papunta din kina Bulak. Tatanungin na lang po namin siya pagbalik niya po ulit dito. Paano, Aling Milagring? Uwi na po kami ha. Tara na, Kara. Sige, Dara. Salamat po sa merienda, Aling Milagring. Tumakbo na ang kambal. Kaya naiwan na naman na napakamot ng ulo nito sa Aling Milagring. Ay nako, mukhang nakaisa na naman ng 2 yon. Hay, Milagring, wala ka talagang kadala-dala. Palagi ka na lang naiisanin ng Daralin at Karalin. Wala na nagawa si Aling Milagring dahil nagawa na naman siyang maisahan ng 2 at nakalibre na naman ng merienda ang mga ito sa tindahan niya. Balik naman sa bahay nila, ay nadat na ng kambal ang kanilang Tia Luna na may kausap na ginang na hindi nila kilala. Dahil nakaalis na ito bago pa sila nakalapit na 2. Tia Luna? Sino yun? Taga-kabilang baryo, humihingi ng tulong. Inaaswang daw ang anak ng buntis, kaya pupuntahan ko nga mamaya. Sama kami sa Tia. Huwag na, dumito na lang kayo. Ako na lang pupunta. Siya nga pala, saan na naman kayo pumunta? Parang bundat na naman kayo, kay Aling Milagring na naman no? Opo, Tia. Madami na nga po itong tinda ngayon si Aling Milagring eh. Kaya binigyan niya kami ni Dara. Ganoon ba? Malaki-laki din kasi yung ginto na ibinigay ni Maria sa kanya eh. Kaya siguro nang libre sa inyo. Paano? Pasok na tayo sa loob? Pumasok na nga sila sa loob ng bahay at tumulong na sa paghahanda ng kanilang hapunan. Dahil nga maaga silang kakain at aalis na si Luna papunta sa kabilang bari para punta ng buntis na nanghingi sa kanya ng tulong.
Nay, alis po muna ako mamaya ha. Pupunta lang ako sa kabilang baryo. At inaaswang daw yung anak ni Aling Carmen, yung guro po sa paaralan ata nitong kambal. Humingi kanina ng tulong sa akin eh. Bakit hindi mo na lang ipagpabukas ang pagtingin sa buntis? Gabi na. Mas magandang puntahan ko ngayon, Nay. Bilog kasi ang buwan ngayon. Baka sumala kay mamaya ang aswang, kaya inaabangan ko. Sige, pero mag-iingat ka, anak. Opo. Opo kayo mag-alala, Lola. Sasamahan po namin si Tia Luna. Ano sasamahan? Sabi ko, maiwan kayo. Tia Luna? Baka si Ma'am Delia yung tinutukoy niyo? Kasi siya lang naman ang buntis na guro doon sa paaralan na namin ni Kara. Kaya tutulong kami sa inyo. O nga, Tia Luna, kaya isama niyo na po kami ni Dara. Hindi. Maiwan kayo dito, Carolyn. Daralyn, hayaan nyo na sa Tia Luna nyo. At isa pa, may pasok kayo bukas. Ayan, may pasok nga pala kayo bukas, kaya maiwan talaga kayo. Sige na nga po. Kara, tara na, matulog na tayo. Maaga pa pala tayo bukas at may pasok. Sige Tara, tara na. Pumasok na nga ng kwarto ang kambal, matapos makapagsipilyo at maglinis ng kanilang katawan. Nagpaalam na si Luna kay Aling Meding, pati na din kay Lina at Isko na aalis na ito. Sinabihan pa siya ni Isko na mag-iingat dahil bilog ang buwan, kaya malakas din umano ngayon ang mga aswang. Alam ko, Kuya Isko, kaya mag-iingat talaga ako. Lumakad na nga si Luna. Pero lingid sa kaalaman nito, ay sinundan siya ng kambal. At sa bintana ng kwarto nila ito dumaan. Alam naman ito ni Isko dahil nga naamoy niya ang dalawang anak niya na lumabas para sundan ng kanilang Tia Luna. Napailing na lamang ito at hindi na lamang sinabi kay Lina na tumakas na naman ang mga anak nila. At balik naman kay Luna, habang naglalakad patungo sa kabilang baryo, ay naramdaman naman niya na may nakasunod sa kanya, kaya naging alerto ito. Ramdam niya na mabilis ang mga ito at patalon-talon pa sa mga puno. Kaya dito ay nag-usal ito ng orasyon at maya-maya ay bigla na lamang may nahulog mula sa taas nito. Aray, ang sakit niya na. O nga Dara, ang taas ng binagsak natin, bigla na lang tayong nanghina. Dara? Kara? Ano ginagawa niya dito? Kayo ba yung sumusunod sa akin? Opo Tia Luna, kamay ni Dara. Ano? Tumakas kayo? Malalagot kayo niyan sa nanay niyo. Saka ay na, nasaktan patuloy kayo. Mabuti lang, mahinang orasyon lang ang pinakawalan ko. Ikaw pala may gawa ng Tia Luna? Kaya pala nanghina kami bigla ni Kara. Kaya kami nalaglag sa puno. Mabuti na lang, hindi kami nabukulan. Hindi nga, pero mabubukulan talaga kayo sa nanay niyo. Pag nalaman niyang tumakas na naman kayo. Kayo talagang dalawa, napakakukulit niyo. Huwag mo kamang isusumbong Tia Luna. Gusto lang naman namin ni Kara na tumulong sa'yo eh. Oo nga po Tia, nag-aalala po kasi kami sa inyo. Wala kang kasama. Hay naku, wala na ako magagawa. Sige na nga, sumama na nga lang kayo. Pero kapag kayo ay nahuli ng nanay niyo, malalagot talaga kayo dun. Tuwang-tuwa naman ang kambal dahil isinama na sila ni Luna sa pagpunta sa bahay ng buntis. Kaya nang marating nila ang bahay, sa labas pa lang ay napatakip na ng ilong si Kara at Dara dahil sa naamoy nila ang masangsang at mabahong amoy sa loob nito. Kaya alam na agad ni Luna na minarkahan na ito ng aswang at agad na silang nagtao po sa bahay. Tao po? Tao po? Aling Carmen? Narito na po ako. Pinagbuksan naman sila ng pinto ni Aling Carmen. At nagulat pa ito nang makita na may kasama si Luna. Magandang gabi po, Aling Carmen. Magandang gabi naman sa Luna. May kasama ka pala. Hali kayo.
Pasok kayo sa bahay namin. Salamat po. Pumasok na nga ang tatlo sa bahay at agad na tinawag naman ni Aling Carmen ang anak nitong buntis na si Delia, na nagulat naman nang makita ang kambal na sina Cara at Dara. Magandang gabi sa inyo. Cara, Dara, anong ginagawa niyo rito? Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Delia. Sumama po kami sa Tia Luna namin. Kasi pupunta daw po siya sa inyo, kaya sumama na lang po kami. Kilala ka daw po kasi nila, ma'am. Kaya nagpupumilit na sumama ang dalawang to. Ganun ba? Namiss ko din kasi ang dalawang batang to eh. Kami din po, Ma'am. Miss ka po namin. Kaya nga po sumama kami kay Tia Luna eh. Lalo na po nang malaman po namin na inaaswang ka po. Huwag na po kayong mag-alala, Ma'am. Kami na po ang bahala sa inyo ni Dara. Ha? Kayong bahala? Hindi pa kayo natatakot sa aswang mga bata? Hindi po. Marami na nga po kaming nakalaban eh. Talaga? Opo, Ma'am. Kaya kami na po ang bahala sa inyo ni Cara. Basta, Ma'am, pagbalik niyo sa pagtuturo, taasan niyo na lang po ang grades namin ni Cara, ha? Gawin niyo na lang pong 100 palagi. Ha? Hindi pwede yun, Dara. Pagagalitan tayo niya ng prinsipal. Saka, matagal pa siguro ako makakapagturo nito. Hay naku. Huwag mo na lang pansinin ang mga sinasabi ng mga yan, ma'am. Sige, Luna. Sige po, ma'am. Mukhang tama lang ang pagpunta ko. Mukhang may balak sa'yo ang aswang ah. Naglagay pa ng marka. Pero kami na ang bahala sa kanya. Salamat, Luna. Ilang araw na din kasi kaming hindi nakakatulog ng maayos dahil sa pagbisita sa amin gabi-gabi. Hindi na nga siya makapasok dahil sa iniligay ni nanay ng mga pangontra. Pero gabi-gabi naman kami binubulapog, kaya naisipan na namin humingi ng tulong sa inyo. Naghanda na sila at ang una nilang ginawa ay tinanggal ni Luna ang marka ng aswang sa paligid ng bahay. At ang sumunod ay pinagbihis niya ng itim na damit ang buntis. Si Luna na ang nagsuot ng damit ng buntis na pinaghubaran nito. Tia, ba't niyo po sinuot ang damit ng buntis? Para kumapit sa akin ang amoy ng buntis at ako nga habulin ng aswang. Ah, ganun pala yun? Pero ano nagagawin naman ni Cara at Tia Luna? Pero ano na ang gagawin naman ni Cara at Tia Luna? Dito lang kayo sa loob ng bahay at kayo magbantay ng buntis. Maliwanag? Huwag kayong lalabas ha? Opo, sige po. Saka Cara, Dara, sabihin niyo sa akin pag naaamoy niyo na sila. At mukhang hindi lang iisang aswang ang nagtatangka sa buntis na guro ninyo. Sige po, Tia Luna, kami pong bahala ni Cara. Sinabihan ni Luna si Aling Carmen na samahan na lamang nito ang anak niya sa kwarto at magdala na din sila ng asin. Huwag silang lalabas kung hindi niya ang mga ito tatawagin at sila ang bahala umano sa aswang. Agad namang sinunod ni Aling Carmen ang sinabi ni Luna. Agad na itong pumasok sa kwarto na may dalang asin at bawang. Pinatay na ni Luna ang lahat ng ilaw sa bahay at nagsindilang ito ng ilawang digaas at nag-abang na sila. At dahil nakakakita sina Cara at Dara sa dilim ay walang problema sa kanila ang madilim na paligid hanggang sa sumapit na ang hating gabi. Nagsisialulungan na ang mga aso. Maya't maya ay may nakikita na silang dalawang baboy na malalaki at pumapasok sa bakuran nila Aling Carmen. Alam naman kaagad ni Luna na ito na ang aswang. Pero ang kambal ay hindi at akala lang ng dalawa ay mga ordinaryong baboy lamang ang mga ito. Dara, oh, may dalawang malaking baboy. Ang Cara, nakawala siguro yan sa kulungan. Ulihin natin at ipatubos natin sa may-ari para magkapera tayo. Anong ipatubos? Ina nga ang aswang no? Hindi niyo ba sila naaamoy? Naaamoy, Tia. Mabaho nga sila. Pero mabaho din naman kasi ang mga baboy eh.
Paano nagang aswang yung mga baboy, Tia Luna? Mga kadwang yan. May kakayahan kasi ang ganyang uri ng mga aswang na gayahin ng mga hayop. Ganun ba? Akala namin, ordinaryong baboy lang yan eh. Ano nang gagawin natin ngayon, Tia Luna? Palapitin nyo. Saka natin sunggaban pareho ng sabay. Doon kayo sa isa at ako naman sa isa. Kaya nyo ba? Siyempre, Tia Luna, maliit na bagay. Pinalapit na nga nilang dalawang baboy. At nang malapit na sa kanila ito, at akma na sanang susunggaban nila ito mula sa bintana, nang biglang lumagabog ng bubungan ng bahay. Nakita nila Luna, Dara at Kara na tumakbo papalayo ang dalawang baboy. Hindi pala ito ang mga aswang, at mga ordinaryong mga baboy talaga ang mga ito. Nasa itaas ng bubungan ng kanilang inaantay na bisita. Napatingin ang kambal sa kanilang Tia Luna. Tia Luna, hindi naman pala yun ang mga aswang eh. Ang Kara, palpak na naman tong si Tia Luna. Nakatakas pa tuloy yung dalawang baboy. Nahuhula na itipapatabasan na natin. Pesting mga baboy yun ah. Napahiya pa tuloy ako sa kambal. Dahil napahiya nga si Luna sa kambal nitong mga pamangkin, ay agad na lamang itong lumabas ng bahay para harapin na lamang ang aswang na ngayon ay nasa bubungan na. Hoy, ikaw? Bumaba ka dyan. Peste ka? Akala ko yung mga baboy na yung mga aswang, hindi pala. Andyan ka lang pala sa bubungan. Bumaba ang aswang sa bubungan, kaya mag-oorasyon na sana si Luna para malaglag ito mula sa bubungan ng bahay. Pero hindi na niya naituloy dahil nakita niya sina Dara at Kara na nasa itaas na ng bubong. Nagbago na ng konti ang anyo ng mga ito. May mga balahibo na sa kamay. Pinahabaan nila ang kanilang mga kuko. At maya-maya ay ibinagsak na nila ang aswang na tiktik mula sa itaas ng bubungan. Madami itong kalmot at putol na din ang dila nito. Yan ang aswang, Tia Luna. Binugbog na naman ni Dara. O nga, Tia, pinutol na din naman ang dila niya. Mahaba kasi. Hay naku, mukhang wala na naman akong nagawa. Bumaba na nga kayo dyan? Tumalo na mula sa itaas ng bubungan ng kambal papunta kay Luna. Ano, Tia? Tatapusin na ba natin yan? Wag. Bigyan natin ng isa pang pagkakataon. Total, naputol nyo din naman ang dila niya. Hindi na siya makakaperwisyo pa. Narinig mo yung tik-tik? Salamat ka. Mababait kami. Hindi ka naman tinaluyan. Hindi nyo nga tinuluyan. Pinuno nyo naman ng kalmot ang katawan niya. Hoy, ikaw, hahayaan kitang mabuhay. Pero wag ka nang uulit kung ayaw mong tapusin ka namin sa susunod. Tumangutango naman ang tiktik, kaya hinayaan na ito ni Luna na tumakbo papalayo sa kanila. Akala ko ba, Tia? Hindi lang isa ang aswang na may bala kay Ma'am Tela. Bakit isa lang yun? O nga, Tia? Hindi nga kami nahirapan ni Kara eh. Oo, hindi nga talaga isang aswang. Tingnan niyo sa banda doon. Itinuro ni Luna sa kambal ang isa pa na nagkukubli sa isang puno. Kaya susugurin na sana ito ng kambal. Pero pinigilan sila ni Luna. Sandali, Kara. Dara, wag. Ikaw? Lumabas ka na. Hindi kami kalaban. Unti-unting lumabas ang isang nilalang na nagbabag ang mga mata at lumapit ito kina Luna at sa kambal. Ikaw? May bala ka rin ba masama siguro namin? Huwag mo nang tangkain kasi hindi ka namin nahahayaan. Oo nga, malalagot ka sa amin kapag may nangyaring masama siguro namin. Nagulat ang kambal nang sumuko ito sa kanila at nagpasalamat. Paano? Ikaw na ang bahala sa mag-ina mo ha? Wala na din naman ang tiktik na nagtatangga sa asawa mo. Ayaw na din namin makailam sa personal na problema niyo ni Aling Carmen. Muling nagpasalamat ang lalaking aswang kay Luna. At sapat na umano sa kanya, naligtas sa mag-ina niya. Kahit hindi na siya makalapit dito sa ngayon, ay ayos lamang iyon. Kumpara naman ito sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Naguguluhan naman ang kambal sa usapan ni na Luna
at ng lalaking aswang. Kaya piniliwanag sa kanila ni Luna na ang lalaking aswang sa harapan nila ay ang asawa ng kanilang guro. Ayaw umano ni Aling Carmen sa lalaki dahil nga aswang ito, kaya naglagay ito ng mga pangontra sa paligid. Binibisita ito ng asawa gabi-gabi at ang bulahaw na naririnig nila ay dahil nilalabanan umano nito ang mga aswang na may tangkas sa kanyang asawa at anak. At yun nga ang tiktik na binugbog nila. Oh, ikaw palang tatay ng pinagbubuntis ni Ma'am Dea? Ngayon, alam na namin, Tia Luna. Kaya tapos na tayo dito. Uuwi na tayo. Hinubad na ni Luna ang damit ng buntis at ibinigay ito sa lalaking aswang na asawa nito. At hindi na sila nagpaalam kay Aling Carmen at Delia at umuwi na sila. Dahil nga kapag nagpaumaga sila, ay malalaman ng kanilang nanay Lina na tumakas sa mga ito. Kaya malalagot sila pare-pareho. Paano? Uwi na tayo? Sige. Paalam, Mamang Aswang. Ikaw na ang bahala, ha? Sabihan mo lang kami ulit kapag kailangan mo ng tulong namin. Kaming bahala sa'yo. Nagpasalamat naman muli sa kanila ang lalaking aswang dahil sa tulong nila. Lumakad na nga sila papauwi sa kanilang baryo dahil mag-aalas 12 na din ng hating gabi. Habang papauwi, ay tanaw nila ang bilog at malaking buwan sa kalangitan. Ang ganda ng buwan, ang lakit, ang ganda. Oo nga, Kara, pakaramdam ko nga, lumalakas pa ako kapag nakatingin ako sa buwan eh. Ako din, Kara, ganoon din. Habang naglalakad sila pabalik ng kanilang baryo, ay umibas sila ng daan at dumaan sila sa palayan kung saan tanaw na tanaw nila Dara at Kara ang bilog na buwan dahil walang mga puno dito. Puro malalapad lang na palayan. Habang naglalakad sila sa pilapil, ay napahinto si Luna. Nang bumungad sa kanila ang hindi lamang isa, kundi 3 kalahating katawan ng manananggal na nakaharang sa daraanan nila. Dara, tinan mo, may nabiktim na naman ang mga aswang. Hindi lang isa, kundi 3 pa, at iniwanan lang nila sa palayan, no? O nga, Kara, kawawa naman, nagmumulti na naman sa atin ng mga kalahating katawan nila, oh. Mga bata, hindi yan nabiktima ng mga aswang. Dahil yan mismo ang aswang. Mga kalahating katawan niya ng mga manananggal, kaya humanda kayo. Mali ata na dito tayo dumaan sa palayan. Wala tayong pagtataguan dito. Ano ba ang sabi niya, Tia Luna? Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Luna, ay nakarinig na sila ng mga pagaspas ng mga malalapad na pakpak. At mula sa pagtanaw nila sa malaki at bilog na buwan, ay nakita nilang 3 manananggal na papunta sa kanilang direksyon. Kara? Dara? Ayun na sila, humanda kayo. Mabilis na humanda sina Kara at Dara, pati na si Luna, dahil nakita na sila ng mga manananggal at pasagod na sa kanila ito. Tumalon papalayo sina Dara at Kara. Nagbago ang mga anyo nila ng pagiging aswang na gabunan. Kara, tag-isa tayo. 3 sila, 3 din tayo na Tia Luna. Sige, paunahan tayo kung sino ang naunang makakatalo sa kalaban niya. Dara, Kara, mag-iingat kayong dalawa. Inilabas na ni Luna ang kanyang punyal at hinarap ng isang manananggal. Samantala, ang dalawa naman ay hinabol sina Kara at Dara. Dito niyo pala tinatago ang mga kalahating katawan niyo sa palayan, ha? Sinugod na si Luna ng isang manananggal, kaya sinalag niya ang pag-atake nito gamit ang punyal. At saka gumante din ito ng taga, pero mabilis ding nakailag ang manananggal sa pag-atake nito. Nakita niya na ganoon din ang ginawa nila Kara at Dara sa mga kalaban nila, ngunit mabilis ang mga itong umilag at lumipad pa sa taas nila kaya hindi nila ito maabot. Ang daya naman ng mga ito, hindi natin maabot, Kara. O nga, Dara, takot yata sa atin ng mga to, oh. Tia Luna, gamitin mo ang orasyon mo sa kanila para maliglig sila, kagaya ng ginawa mo sa amin ni Dara.
Hindi maaari, Kara. Limitado lang ang kayang maabot nun. At napakataas nila, kaya hindi sila kayang maabot ng orasyon ko. At saka isa pa, baka madamay din kayo. Ano nang gagawin natin, Tia Luna? Nag-isip si Luna ng gagawin. Dahil dumistansya sa kanila ang mga manananggal. Dahil alam ng mga ito na wala silang laban sa kanila. Kaya hindi ang mga ito sumusugod. Hindi din sila umaalis. Kaya naisip ni Luna na ang mga kalahating katawan ng mga ito. Kaya napangiti ito. Dara? Kara, naaalala niyo ba ang sinabi niyo sa amin na ginawa niyo sa kalahating katawan? Opo, Tiyo. Inilibing namin ni Dara yun. Ngayon, hindi natin ililibing, kundi susunugin natin ang mga katawan nila para wala na silang babalikan. At mamamatay na lang sila kapag naabutan sila ng sikat ng araw. Sige, Tia Luna. Kara, gamitin mo ang matya mo. Sige, Dara. Matya ng apoy, gumising ka at sinugin mo ang katawan ng mga manananggal sa harapan namin. Nagpalabas ng apoy si Kara mula sa mutya nito at sinunog ang mga kalahating ibaba na katawan ng mga manananggal. Nakita naman ito ng mga manananggal, kaya galit na galit ang mga ito sa ginawa ni Kara. Ano kayo ngayon? Wala na kayong babalikan na katawan, kaya magiging daing na manananggal na kayo kapag sumikat na ang araw. Galit na sinugod ng mga manananggal ang mga bata dahil wala na din silang pakialam dahil mamamatay na din naman sila pagsikat ng araw. Pero habang papasugod ang mga ito sa kanila, ay itinaas ni Luna ang kanyang punyal at nag-orasyon. Punyal ng babaylan, ako'y pakinggan, silawin mo ang mga umaatake kong kalaban. Nasilaw nito ang mga papasugod ng mga manananggal. Maging sina Dara at Kara ay nasilaw din sa punyal ni Luna. Sinamantalay ni Luna at sinugod ang mga manananggal at pinagpuputol ang mga pakpak ng mga ito. Kaya pagtila ng liwanag ay nakita nila Dara at Kara ang mga manananggal na wala ng mga pakpak na nasa lupa at gumagapang na lamang ang mga ito. Kaya namangha sila sa punyal ng kanilang Tia Luna. Yun ang bagay sa inyo. Maghintay na lang kayo ng kamatayan niyo pagsikat ng araw. Tara na, Karaline. Daralyn. Sige, Tia. Paalam sa inyo mga daing na manananggal. Iniwanan na lamang nila Luna, Dara at Kara ang mga manananggal sa palayan at umuwi na ang mga ito. Lingid sa kaalaman ng tatlo, mula sa itaas nila ay nakamasid ang wakwak na si Selena at nakangiti sa nakitang kakayanan nila Luna at ng kambal na gabunan. Kaya nagwika ito na sa susunod ay siya naman na makikipaglaro sa mga ito. Lumipad na nga ito papalayo at umuwi na din ang kambal at si Luna sa kanilang bahay. Hindi man lang nagawang malaman ni Lina na tumakas sa mga anak nito kasama si Luna. Dahil inumaga na sila ng uwi, ay ilang ulit ginising ni Lina ang kambal dahil may pasok ang mga ito, ngunit ayaw magising ng dalawa. Lalo na si Kara na naghihilik pa. Napakamot na lamang ng ulo si Lina dahil ayaw talagang bumangon ng dalawang bata. Sinabi na lamang ni Isko na hayaan na lamang ang mga ito at sa susunod na araw na sila papapasukin. Wala na nagawa si Lina kundi hayaan ang kambal na matulog dahil puyat ang mga ito sa kanilang pagsama sa kanilang Tia Luna. Natulog pa rin kagaya nila. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ni Luna at ang kambal na gabunan. Sana po ay magustuhan ninyo. Hanggang sa muli at magandang araw po muli sa lahat.